Merong isang hari sa isang kaharian at isang araw, nalaman niya na nawawala yung pinakamamahalin niyang diamante. Kaya naman, agad niyang pinatawag yung lahat ng kawal niya para ipahanap kung sino yung nagnakaw nito. Sa kaharian nila, kapag ikaw ay may nagawang kasalanan, ang kaparusahan ay kamatayan at hindi dapat mabago yun. Kinabukasan, nalaman ng hari na ang nagnakaw pala ng diamante niya ay walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Ngayon, kahit mahal niya yung anak niya, wala siyang ibang choice kundi ang ipatawag yung anak niya para parusahan. Nung nakaluhod at nakagapos na yung kanyang anak para hampasin ng latigo, sumenyas yung hari sa kanyang mga kawal. Sabi niya, sandali lamang. Sabay na tinanggal ng hari yung kanyang makapal na suot at niyakap yung kanyang anak. At sabay sinabi niya dun sa kawal na, sige, simulan mo na. Dahil nga yakap-yakap ng hari yung kanyang anak, ay siya na rin mismo yung tinamaan ng latigo at naparusahan hanggang sa kamatayan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. At dahil doon ay nakalaya na po yung kanyang anak mula dun sa kaparusahan. Alam niyo po ba na ganyan din yung ginawa ng ating Diyos sa atin? At isa lamang yung reason, love. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Lahat po tayo ay may nagawang kasalanan sa buhay natin. Nagsinungaling, nandaya, may nagawang mali sa kapwa. At kahit anong pa pong kasalanan niyan, ang kapalit niyan ay kamatayan. Pero gaya nung hari dun sa kwento, si Lord na po mismo yung nagbayad nung kaparusahan na dapat ay para sa atin. Siya na po mismo yung naghirap at namatay dun sa krus para lang maging malinis tayo sa mga kasalanan natin. In the end, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, hindi na tayo guilty sa harap ng Diyos. Ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin yung ginawa ni Jesus at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Ito po yung free gift of salvation. Libre siyang binigay sa'yo. Pero gaya ng kahit anong regalo sa mundo, kung hindi mo yan tatanggapin, hindi yan mapapasayo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.